Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rise of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Blessed day, friends! Welcome once again sa ating programang punong-puno ng himala at talaga namang walang puknat sa ating paglalakbay, sa ating gawain. Ito ay pag-aari ng Diyos. Bakit? Dahil dito natin nakikita ang napakaraming pagbabago sa buhay ng isang tao. Napakaraming napagaling ng mga imposibleng mga sakit. Napakaraming nagbago ang kanilang pamumuhay. Kaya ito po ang ating programang Race of Mercy Healing Online, ang programang puno ng biyaya, himala at pagpapala kung saan tumutugon ng Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Lagi po nating tandaan at huwag kalilimutan, walang imposible sa Diyos. Tuloy-tuloy po ang ating programa at ngayon ay nais ng ating mga kapatid na nakatanggap ng kanilang mga himala sa ating Panginoon. Welcome po natin ang ating mga pinagpalang kapatid na kung saan ang kalangitan ay nagbukas sa kanilang lahat. Panoorin po natin ang ating video. Good evening, my brothers and sisters in Christ. Maayong buntag, udto, maayong gabi sa tibuok kalibutan nga ania karon ni duyog sa atong pagampo, pagpasalamat ug pagdayeg sa atong divine mercy. Tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Irene Espinosa. I am 39 years old and I am from Bohol. Usa ako ka nurse and I used to work in one of the biggest hospitals in Metro Manila. I worked there for more or less 5 years dito. Mo-share ko ninyo sa ako ang kasinatian, unsa kadakong milagro ang akong nadawat isip devotee sa atong Divine Mercy. Nagsugod ang akong debosyon sa Divine Mercy January 2021. Bago pa lang gyud. Sad to say, but I started to become a devotee sa atong Divine Mercy because He's my last option. Year 2013, diha nagsugod ang test ni God and sa among family. After I gave birth to my son, naka-experience ko og severe itchiness. Nagsugod to sa akong lapalapa, and then nisaka sa akong tiil hangtod sa akong legs. At first, I thought it was just an ordinary allergy. But niabot siya sa point nga dili na ako makatulog. So I visited a dermatologist. She gave me pills and ointment para mo alibyo ang akong gibati nga kakatol. But sad to say, it worsened. Niabot sa point nga dili na ko makagako sa akong anak kay a simple skin-to-skin contact will worsen my itchiness. One dermatologist to another dermatologist, nothing happened. So, nikonsultan ako og mga specialist like allergologist. Walay nahitabo. It even reached to the point nga nangkahi na gyud ang akong legs tungod sa pagkalot. Mura na siya og kanang old trunk sa acacia tree nga na nakagahi. So, my allergologist suggested nga mo undergo ko og kanang lupus test, but negative. So, my family desperado naman, so they encouraged me nga mo duol og binisaya, quack doctors. So I went home to Bohol and nagpatambal ko. Halos tanang binisayang doctor sa Bohol akong naduol para lang in taon maayo ko. But nothing happened. 2013 to 2015, those were the darkest years of my life. Imagine walay doctor nga naka-answer. Why? Nganong ingani ka grabe kakatol. Samot na ang mga binisaya nga doctors. So, December 2015, nag-start na ko og ubo-ubo. So, nagpa-check up ko. Giingnan ko sa akong doctor sa Bohol nga magpa-x-ray. Kay, niabot naman siya og 2 weeks nga ubo. So, ingan siya para ma-sure ta nga wala kay pneumonia. So, magpa-x-ray ka. So, I did.
nagpa-x-ray ko. And there, dito nakita nga na ako'y 6 centimeters mass sa akong chest area. It's in between sa akong lungs and sa akong heart. And because of that, I decided to contact my friend nga doctor. I sent to him my x-ray result. Right there and then, giingnan ko niya, you need to undergo CT-guided biopsy para makita na to kung sa gina siya nga mass. We went back to Manila, dito mi sa Makati Medical Center. The following day, after the laboratory test, nigawas na dayon ang result. I was diagnosed with Hodgkin's lymphoma. It is a blood disorder, a cancer of immune system. My doctor said na magpinsang buo, their first degree cousin with leukemia. I was happy and sad. Happy because at long last, nakabalo na ko why I experienced those itchiness for the last 2 years. Sad because, as we all know, cancer ang usa sa pinakahadlok nga sakit sa kalibutan. My doctor did not give me any options. He just told me I need to undergo chemotherapy. So, hinko, my God, mahal. So right there and then, March 2016, I started with my chemotherapy. November 2016, gi-follow layo nila ang radiation therapy. O magigano na siya, dapat magsunod siya. After those treatments, I went home to Bohol para adto ko mo recover and adto ko magpaayo totally. 2018, my cancer came back, and this time with flying colors. Why? Because niabot na siya sa akong neck area. And ako'y bukol dito. My doctor explained to me na kinahanglan kong mo undergo another treatment, and that is immunotherapy. But, according to him, mas mahal. Unsa ka mahal? 250,000 for vial. Gamay lang gid kayo siya nga vial. Pila ka session? 16 sessions. And since I'm adult, I needed 2 vials per session. 250,000 times 16, that's 8 million pesos. Wow. Asa ko og 8 million pesos. So, I said to myself, di kaya. Nabaylayang option do. Mag-chemo ka og balik. If akong i-recall og balik akong chemo, marag dili na nako kaya. Pinangkagyapon ko ni Lord. Because when I prayed that night, the Lord, taga-iton ko kanang opportunity nga makakuha ko discount or naabay mo kalit Lord og hatag og mo act as donor. The following day, my doctor called and said, Day, i-apply ka na ko og charity case. Right there and then, I got the 32 vials for free. So, sugod ko dayon. But here comes another test ni God sa ako. Dapat 16 sessions. After my 11th immunotherapy session, nakita nila nga ni dako ang ako nga mass. What they did, gitipo nila, they added a chemotherapy drug. So, I had the immunotherapy drug plus another chemotherapy drug. Ilang gimixed. 2 very isog nga tambal ang ilang gimix sa ako ang lawas. After my 16th sessions, I had another PET scan, and then it showed me stable ang size, but the cancer cells are still very active. So my doctor talked to me again, and this time, they wanted me to undergo autologous stem cell transplant. They said na this will be my only option because they saw the pattern. Bumabalik daw ang cancer. So para hindi na bumalik, I need to undergo transplant. For the reasons, first, at least I have 60% chance of getting okay. Just 60%. And I am a good candidate of this treatment since my bone marrow is still very okay. The truth is, wala ko kayo kasabot, but since I trusted my doctor, I asked him how much do I need to prepare if I will go for it. He said I need to prepare 2 million pesos. Saan ako kukuha nun? That was the time that I started
I started asking God, sigurado ka, Lord, nga ganahan ka nga maayo ko. Patya na lang ka ako, Lord. I really utter those words niya. Then eventually, bakwiun rasad na ko. Mingon nasad kong balik ni Lord nga, Lord, ayaw, di ay Lord ka na pa, maday ko'y anak. Bata pa kayo akong anak that time. He was still 4 years old. So, ampo nasad kong balik. This time, my prayers were so specific. Lord, tagai kog milagro, and ay mohatag na ako og 2 million. It never came to my mind na, Lord, ikaw na bahala. No, I was very demanding when I asked Him. Pero my brothers and sisters in Christ, lakas gid ko gihapon ni Lord. You know why? One day, I received a call from my doctor. He said na he found a sponsor for my transplant who was very willing to give 1.5 million para sa akong transplant. So nakakita siya ug willing muhatag na ko 1.5 million. So gamay na lang daw ang akong ipuno, 500,000 na lang. What I did, I asked help from my family again, my classmates, my friends. Ni-contribute sila. For just a span of 3 months, I was able to raise the amount of 500,000. Ingana, kapaspas ang blessing ni God sa ako. So, February 2020, my transplant was done. After that, uli nasad ko sa Bohol to recover. And then, May 2020, that's 2 months after my transplant. Kaya nasa'y bukol. Ni balik sa ako ang neck. Wala na ako kasapot sa akong gibati that time. Grabe nagkikid ako ang gasto. Ni balik na sad. June 2020, my itchiness came back. That was the time na ni-doubt na gid ko sa presence ni God. I was shouting inside, talking to Him. I was cursing Him. Kinabudabuhan gyud na ako siya og pangutana. I asked Him why He allowed me to underwent those grabe nga mga process. Only to find out, ibalik na day ni mo gihapon, Lord. Unsa day ko ka makasasala, Lord? Unsa day ko kadautan? Those were the questions nga akong gihatag niya. Dili pa jud ay enough, Lord, ang akong sacrifices nga wala namang gani ko naka-witness sa akong anak nga nagdako, kaya I was always in the hospital. Kung sa magigusto ni mo, Lord, nga naka ang anger nga na-feel na ko that time. I stopped going to church. I always gave reasons to my mom. Every time maingon siya nga, simba taday. No, di ko I don't feel good. Magsige magkukupa nga tulma, so di ko ganahan. December 2020, my cough worsened. January 2021, this year, didako na kaayo ang akong liog. My mass grew bigger and bigger. Gi-obstruct na niya ang akong airway. And because of that, nidako na ang akong face and I had difficulty breathing. I gave up already. I said to myself, maybe it's time to let go. Diin ako. I just want to rest. My husband was begging me to fight. I said no. Diin na gyud ko, Lord. Suddenly, I saw a post from my friend, Hasmin Moncada Galios. She was my elementary classmate. We never stopped communicating actually. Naman may group chat. Pero this time, when I saw her post, it was about God's words. Pagkabasa na ko sa iyang post, I instantly felt that I needed to talk to her. I didn't know what to say, basta I just want to talk to her. Na ko'y urge nga magig-talk niya. So I called her. When we talked, I didn't realize na I was already crying. I shared my anger towards God. She just listened. After I bursted out everything, she told me na, Day, maybe it's about time na si God na po ang imong palihukon. Siya na po ang imong sandigan. Siya imong gunitan. I asked her to help me pray nga makakita ko gamay nga light. Gamay lang yun nga light. Kay bisan og dot, wala ko'y makita na yun nga hope. My mind and heart refused to see that para na ang tako'y hawakan. January 2021, I was just waiting for my heart to stop beating. But God sent me my friend to make me realize that He controls everything.
I started my devotion to the Divine Mercy, January 2021. Every time I feel uncomfortable with my breathing, I prayed the chaplet of the Divine Mercy. I learned to read the Bible. My prayer that time is to guide me with the right path. I didn't know what to do that time. I just told the Lord that if I were to die, ikaw na Lord ang bahala sa akong anak. Pero if na-apply chance, Lord, nga ma-extend ang akong life, bisan pabuton lang ko ni mo, Lord, nga mo 18 ang akong anak. Please ihatag na ko na, Lord. Kay kabalo man kag wala na ko'y money. Paspas kaayo si Lord ni tubag, my brothers and sisters. All those times na naglisod ko og ginhawa, all those times na namura na og elepante sa kadako akong liog, my doctor was consulting with his colleagues. Kung sa pang pwede nilang itambal sa ako. Nga dili naman ko pwede og chemo. Then they realized nga ang mass nga naka-obstruct sa akong airway, dili siya mao ang mass nga ilahang gi-radiation last time. So my doctor asked me to come to Manila again ASAP para irradiation. This time, he said nga this could be temporary lang nga treatment. Ang purpose lang yun daw for that radiation is para ma-relieve ang obstruction, para makaginhawa ko og tarong. For the first time since I had my different treatments, karon lang ko wala gi-assure sa akong doctor na everything will be alright. First time na nibuhat ko og isa ka decision, my brothers and sisters, regarding my treatment, na at the back of my mind, dili ang akong friend nga doctor ang akong gihugutan og faith. All those times, pirmi gyud nga if maglisod ko sa akong treatment, I would console myself by saying I will be alright. Dili man ko pasagdan sa akong doc. He knows what he's doing. But this time, my way of consoling myself was, Lord, wala ko kahibalo. Ug sakto ba ning akong decision na musalang na sa daaning nga treatment. Ikaw nag-ibahala, Lord. Ikaw na nga akong pakontrolon sa akong kinabuhi. I'm so tired of thinking unsay makaayo for me. Dili na ko gustong maghuna-huna, Lord. Dili na ko gusto mo pili. Ikaw na, Lord, ang bahala. Thy will be done, O Lord. During my radiation therapy, February 2021, half of my mouth had mouth sores. Wala ko kakaunog tarong for the whole duration of my therapy. But even though worse ang na-feel na ko nga side effects, everything was so light, my brothers and sisters in Christ. I believe that God was really working on me that time good. Despite the fact nga dakan ko og na-experience nga pain that time, God was able to brought me to the Divine Mercy Sanctuary sa May Pasay. Gidala ko niya dito through Ate Dalia and Kuya Mar. When I arrived there, they prayed for me together with Kuya Rene. Nisamot og kalayt ang akong pamati. October 14, that's 6 months after my radiation, I had my PET scan again. The copy of my result arrived to me October 20. I did not open it. What was the point of opening? Dili man sad ko kabalo mo interpret. October 25, nanawag na gyud akong doctor. Pagtawag niya, wala na ko tubaga dayon. I prayed. I said, Lord God, please be with me. Guniti ko. Hinigtubag na ko ani para if in case it's a bad news, then automatic ipacify ko, Lord God, para malight po na akong pamati. Diha na ko'y acceptance actually. My doctor's opening statement was this: Day, your result is very good. My reaction was like, oh? As in, doc? He said, there is no more metabolic activity in your mass. Your mass is shrinking, but the most important thing is that wala na yung metabolic activity. Right there and then, nihagulgul gyud ko gila. I said to God, Lord God, salamat kayo, Lord. Thank you kayo, Lord. My brothers and sisters in Christ, I am not so good with words. I am a living testament that without faith to God,
everything is impossible. I was given all the resources para magpatambal and everything. But without faith, useless gyud ang tanan. Kung kanus-a nga gi-offer na nako tanan ni Lord ang tanan-tanan, ngayon ko lang nakamit ang total healing. For those who are still in doubt, para sa mga taong nagdadalawang isip, miracle is real. I am a living testament. I am a living proof. God is real, my brothers and sisters in Christ. And if right now you are desperate, if right now you're burdened and that pakiramdam mo, di mo na kaya, believe me, even if it's too late, even if you've done a lot of decisions nga murag wala na mo siya apila bitaw, that you're just to focus on kung sinasay mong utok, even if you've done those things, God will always embrace you. Dili siya kabalo manimalos. Dili siya kabalo maingon og pati ka, baka mo duol na ako sa una. Thank you, Lord God, for sending me those people who serve as instrument para ma-realize na ko that nothing is impossible without you, Lord. Thank you, Divine Mercy, for embracing me despite all my sins. Thank you so much, Lord God. Thank you. Brothers and sisters in Christ, pag-uusapan po natin, faith moves mountains. If you have faith, sabi niya sa Matthew 17:20, as small as the mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Ganda po ng mga salita, no? Lalo na doon sa dulo. Nothing will be impossible for me, for you, and for all of us. Nang dahil sa pananampalataya. Pero ilang beses na natin napag-usapan ang iba't ibang klaseng faith. Hindi po mauubos to. Ngayon, meron na naman. Kaya nga lang, sabi nga, ano nga ba yung mountains na pinag-uusapan? Marami kasi tayong mountains. Mga mountains of fear, doubt, anger, ay talagang may collection tayo niyan. Bitterness, hurts na hindi makalimutan, pains, loneliness, etc. All of these blocks are faith. Kaya nga, stop increasing the height of your mountains of doubt. Palalim ng palalim, padami ng padami, pataas ng pataas. Kaya minsan, yung ating pananampalataya, hindi na talaga may move ang lahat ng ito. Hindi nagiging clear ang maraming bagay sa ating buhay. Ang ating paningin ay hindi na tuloy-tuloy. Hindi na malalim ang ating karunungan. So, mga kapatid, sabi nga, dito sa ating mundo, to see is to believe. But because of the faith na pinag-uusapan natin, baliktarin natin, to believe is to see. Alam kong karamihan sa atin, we know how to pray. We are always praying. Naku, ang Pilipino, praise God, hallelujah. Talagang very prayerful. Ngayon pa lang po, no? Napupuno na naman ang ating mga simbahan. Salamat sa Diyos at unti-unting lumuluwag na ang ating pamumuhay. Kaya nga lang, why are you praying? Bakit tayo nagdarasal? Sa anong pamamaraan? Kasi yung ating pagdadasal, kailangan may kasama. Katulad halimbawa, I'm not boasting of this. I work with my prayer. I don't pray for my needs, money, etc. Maybe you will not believe me. Tama ba ang aking katuruan, mga kapatid? Hindi na po, nakakalimutan ko ng magdasal ng aking mga needs. For many years, I don't ask for money. I don't know. Kasi parang nabuo na ang aking pananampalataya sa ating Panginoon. Yung mga needs ko, as if talagang nandyan dumarating sa oras ng pangangailangan. Pero, siyempre may kanya-kanya tayong paniniwala. Tama lang na tayo ay magdasal dahil sinasabi, ask and you shall receive. But, again, friends, ang sinasabi nga, di ba, faith without action is dead.
dudugtungan ko, prayer without action is dead. Pag tayo nagdarasal, hindi ka naman kumikilos, hindi rin kagandahan ang magiging result. Kaya nga, sabi nga sa James 2:18, tignan natin mga kapatid, ito'y kapupulutan natin ng magandang aral. Ang sabi riyan, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Napakaganda mga kapatid. Ang pananampalataya ay dapat nakikita sa isang mananampalataya. Hindi yan lulugo-lugo. Hindi yan walang ginagawa. Habang ikaw ay nagdarasal, parang alam mo na darating at dumarating ang biyaya ng Panginoon. Sinasamahan ng gawa. Sinasamahan ng ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Sabi ko nga, faith must be proved with our actions. Grow in faith, bear fruit in your actions. Ang pananampalataya ang simula ng napakaraming mga proseso ng buhay na kung saan dito natin madidiscover ang isang Diyos na napakalaki sa ating buhay. Habang tayo'y gumagawa, tayo'y lumalago, at tayo'y namumunga. Kaya yung pananampalataya natin ay talagang namumunga. Hindi ito yung pagka may sakit ka lang, pag may pangangailangan ka lang, at saka sasabihin mo, kailangan akong may pananampalataya. Live with your faith. Sa 2 Corinthians 9:8, ang sinasabi rito, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Magagawa ng Diyos, mga kapatid, friends, na pasaganain tayong lahat, sa lahat ng bagay, at higit pa sa ating pangangailangan, upang sumagana tayo para sa mabubuting gawa. Ayan, merong sinasabi rito, dito sa talata na to, you will abound in every good work. Pwede tayong pasaganain, pero kailangan pag masagana ka, abound in every good work. Ikaw yung magbibigay, ikaw yung aabot sa mga nangangailangan. Ikaw yung manager ni Lord, magmamanage ng biyayang pinagkakalob sa'yo, at habang yan ay ibinibigay mo, ang sabi nga, talagang puno ng pagpapala. It is better to give than to receive. Pero, habang ikaw ay nagbibigay, tuloy-tuloy din ang panaog ng biyaya mula sa kalangitan. At dapat ang ating pananampalataya ay hindi lumalayo sa ating dasal na Our Father, na lagi kong sinishare, your will be done. Bagamat tayo nangangailangan, bagamat tayo humihingi, pero kailangan may kasunod. Lord, your will be done. Bakit? Ito yung faith beyond our human limitations. At ito rin ang mga faith ng mga saints na hindi natatakot. Talagang punong-puno ng pagsunod sa mga kagustuhan ng Diyos. Dahil pag sinunod natin at yung daan na gusto ng Diyos para sa atin, tayo'y laging nakasisiguro ng buhay natin ay papunta sa isang ganap na buhay, puspos ng pagpapala at puspos ng pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ko, kahit hindi ibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan, magtutuloy-tuloy pa rin dapat ang ating tiwala sa Diyos at pananampalataya. Alam niya ang lahat ng mabubuti at makabubuti sa atin. Huwag tayong magtatampo. Huwag nating ipilit. Alam niyo, minsan yung mga prayers natin, kung hindi binibigay, maybe merong ibang plano ang Diyos para sa akin. Lord, bahala ka na. Hindi ka naman matutuyuan. Lalo na kapag ikaw ay laging nagdarasal sa Diyos, Panginoon, wag mo akong hihiwalay sa mabuting buhay na kasama ka. Siyang ating gabay, siyang ating guide sa ating paglalakbay. Let us always remember, hindi ito ang ating buhay na talagang pangmatagalan.
short ang ating buhay, mga kapatid. Pero, ganun pa man, dapat habang nandito tayo, lagi nating kasama ang ating divine mercy. My faith belongs to Christ. Ang pananaw ko dyan, it is complete faith. Why? It is because Christ is my faith. Siya ang lahat. Siya ang aking buhay. Nothing else. Kaya, kapag ka nakikita ko ang mga tao na mga mahal niya na sinasabi niya, mahalin mo sila para mo na rin ginawa iyan sa akin. Siya lahat. Kasi may tinatawag din, friends, na mga in conflict faith. Ito'y pangyayari sa ating mga kapatid nung una pa man, na hindi pa ganon talagang nabigyan ng matinding grasya ng Panginoon ang kanyang mga disciples. This is all about the sinking of the boat, na kung saan kasama nila si Jesus na naglalayag sa karagatan. But merong dumating na raging storm, big waves, na halos talagang hinahampas ang kanilang barko, bangka, na kung saan ay talagang nangatakot ang kanyang mga disciples. Hinanap nila si Jesus. Alam niyo kung saan natagpuan? Natutulog. Kaya nga sabi nila, Lord, hindi niyo ba kami binibigyan ng halaga? Halos mamatay na kami. Nagulat si Jesus. And then God commanded the storms to be still. At talagang sinabi niya, pumayapa ang lahat. Friends, bakit nagkaganon? Ang sabi, tuloy ni Jesus, you of little faith. Bakit? Kasi madalas sa ating buhay, ang tinitignan natin yung problema. Ang tinitignan natin yung mga halos hindi natin kayang gawin, solusyonan. Ang tinitignan natin yung mga storms. Ang tinitignan natin yung mga big waves. Hindi natin tinitignan ang pwedeng magpigil ng lahat ng ito, na siya ang creator. Siya ang author ng buhay. Author ng mundo. He is in control of everything. Kaya nga, kasasabi ko lang, my faith belongs to Christ. Soak yourself. Another thing na pwede nating pag-aralan at madagdagan ang ating pananampalataya. Unti-unti tayong makarating na kung saan katulad ng aking sinasabi sa inyo, na nakasanayan ko ng dumarating. Trabaho lang ng trabaho, gawa lang ng gawa. At yan ay dito madadagdagan ang ating faith. Soak yourself in the Word of God. Immerse yourself in the Scriptures. Isawsaw mo ang iyong sarili sa banal na kasulatan. Ilublob mo ang iyong buhay sa mga salita ng Diyos. Yan ang magbibigay sa iyo ng talagang matinding pananampalataya pagdating ng oras sa patuloy nating pag-aaral. Ano sinabi sa Galatians 6? What you sow is what you reap. May kalakip na gawa. Hindi lang yan faith, pero may kalakip na gawa. Ulitin ko, what you sow is what you reap. Another one, in Acts 20, it is more blessed to give than to receive. And so when you give something, marami kang hinihingi, merong susing pinagkakaloob. Mga talagang, ito na yung sinasabi ng Diyos, yung pananampalataya mo ay talagang nabibless. It is more blessed to give than to receive. Why not? Try to be generous. Ang sabi niya sa Proverbs 11, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Ito na po yan, my dear brothers and sisters in Christ. Binibigay na ng Diyos mula sa kanyang mga salita ang mga lahat ng dapat nating pagkatiwalaan. At ito ang ating tandaan, mga kapatid. Ang ibibigay ng Diyos, di kayang ibigay ng kahit na sinong tao ng may buo at purong pagmamahal. Kasi madalas sa atin, hindi naman natin nilalahat, parang minsan o madalas, masyado tayong tiwala sa sarili natin. Tiwala tayo dahil tayo ay medyo naging successful na sa buhay. Tiwala tayo dahil alam na natin ang maraming bagay. Tiwala tayo. Ito yung nangyayari sa kapaligiran. Sumusobrang tiwala dahil nagtuloy-tuloy yung kanyang tinatawag na success. Pero hindi niya alam pagdating ng oras, kailangan niyang Diyos. Dahil
lahat ng ating daladala dito sa mundo na to ay nawawalan ng silbi kapag wala ang Diyos. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, yan, tsaka lang tayo bumabalik sa Diyos. Pero sa pang-araw-araw kung kasama natin ng Panginoon, talagang ituturo niya sa atin ang daan patungo sa isang mabuting buhay. Friends, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung ating pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Antayin natin na dumating mula sa ating mga dasal. At alam naman natin ang Panginoon ay napakabuti sa lahat. Another one, faith is a journey from earth to heaven, an experience of heaven here on earth. Ayan makikita na natin, friends, no, ng langit ay pwedeng maranasan dito sa lupa. It is a journey na kung saan na ma-experience natin ang mga biyaya ng langit, ang presensya ng Diyos, ang kilos ng Diyos, ang gawa ng Diyos, maamoy mong biyaya ng Diyos, yung blessing nakikita mong, alam mong galing sa Kanya. It is an experience of heaven here on earth. Alam nating lahat yan. Dito na lang. Alam naman ng marami na 30 taon na ang ating ministry. Dito na lang pag-usapan natin nung tayo nag-online na, magto 2 years na. Na-experience ng marami ang kalangitan. Ang daming mga pagsubok, ang daming wala ng pag-asa. Pero nung sila'y nakilala nilang Diyos, inilagay nilang kanilang tiwala sa Diyos, ay bumaba ang kalangitan sa bawat isa. Nasaan na sila ngayon? Kasama na natin, naglilingkod, ay talaga naman, nasa loob na ng misyon at patuloy nilang umiinog ang buhay kasama ang ating Panginoon. Because faith will lead us into the mysteries of life, to the unknown world, from the limits of life to the unlimited presence of God. Yan, napakaganda mga kapatid. The mysteries of life. Hindi natin hawak ang ating buhay araw-araw. Hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na panahon. It is an unknown tomorrow, future for all of us. At tayo'y limitado ang ating buhay. But kapag tayo ay namumuhay sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, yung limits of life ay nagiging unlimited presence of God. And the seeds of faith are always within us. Sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth. Ito yung seeds of faith na kung saan, minsan, dumarating ang mga hindi natin gusto, pero ito'y nagpapalakas, nagpapatibay sa ating lahat. Tingnan nyo yung makikita nyo itong picture ng mag-ama. Ganyan tayo. Dapat hindi ikaw yung umahawak. Yan si Jesus. No? Kapag hindi ka pwedeng mawaglit na nakahawak sa kamay o sa daliri ni Jesus, ganyan pong mag-alaga dapat ang Panginoon sa atin. Yan ang ginagawa ng Diyos sa ating lahat. Para lang tayong mga baby in this world. Wala po tayong tunay na malawak na karunungan. Hindi natin malalaman ang lahat ng bagay. It is only God who knows everything. Maging anak tayo, baby ng ating Diyos na buhay. Brothers and sisters, tayong lahat na naririto ngayon, nakakasama. God chose us, very ordinary Christians, very ordinary people, to do extraordinary things that God wants us to accomplish. Nakita natin ang kanyang mga disciples, talagang mga extraordinary ang kanilang naging buhay nung sila'y kasama nila si Jesus. Dahil yan ang ating role. Dahil pinili ka ng Diyos sa napaka-espesyal na buhay na kung saan ang ating biyahe ay biyaheng langit. At ito ang aking pinakagusto sa lahat. Kaya walang tigil ang aking pananampalataya. Walang tigil sa trabaho. Walang tigil sa paniniwalang kayang gawin ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil, sabi riyan, whoever believes in me
will do the works that I do, and greater works than this will He do. Marami. Kami po ay namamangha sa maraming mga nangyayaring hindi lang himala, kundi yung paglago ng misyon. Nako mga kapatid, hindi magtatagal ay talagang makakapture na natin ang buong Pilipinas at sa mga karatig bansa. So brothers and sisters in Christ, huwag kang bumitaw dahil ang iyong pananampalataya can move mountains of joy, mountains of love, mountains of mercy, mountains of miracles and wonders of God. So mga kapatid, ngayon ikaw, meron ka bang problema? Meron bang kailangan tayong ipagdasal ng mga kaibigan na nawawalan na ng pananampalataya? Meron ba tayong mga hinaing? Nahihirapan ka na ba? Kapatid, tumagal tayo, halos magdadalawang taon. It seems ngayon ay nababanaag na natin ang isang magandang umaga. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Lalo na ngayon, ikaw ay nakatutok dito sa mahiwalang programang Race of Mercy. Sumama ka kapatid, isama mong yung pangalan doon sa mga nagwiwitness, nagbago ang mga buhay na hindi inakala ng lahat, kaming lahat, tayong lahat, bilang mga anak ng Diyos, pantay-pantay. At sa ating pagdarasal, sa ating pagsusumamo sa Diyos, believe that God can make miracles and wonders. Kanya yan eh. Kanya ang lahat ng himala. Kanya ang lahat ng bagay na hindi kaya ng kahit na sinong tao na namuhay at mabubuhay pa. It is God's pag-aari niya ang lahat ng bagay. Ang maganda, tatay mo siya, tatay ko siya, tatay nating lahat. Samahan mo ako sa isang panalangin. Taas mong kamay mo kung kinakailangan, kung yan ang iyong nararamdaman bilang pagsuko, bilang pagbibigay papuri sa Diyos, pagbibigay ng talagang ng ating buhay, paniniwala na siya ang ating Panginoon na nagme-may-ari ng ating mga buhay. Lord God, Heavenly King, our Father, our Redeemer, our Savior, our King, our Healer, you are everything, dear Jesus. Sa mga oras na to, aming Panginoon, ang bawat nananampalataya sa iyo ay pagpalain mo ng iyong banal na biyaya. Ang nagkakaroon ng doubt, Lord, gibayin mo ang lahat ng mga barriers, Lord God, ng aming pagiging Kristiyano. Buuin mo kami muli, aming Panginoon. Palakasin mo ang aming tiwala sa iyo. Maawa ka sa aming lahat, Lord. Alam namin kung bakit nangyayari ito nang dahil sa aming pagsalansang, nang dahil sa aming mga kasalanan. Lord Jesus, ikaw may hawak ng lahat ng aming mga dasal sa mga oras na to. At ang ikaw din ang may hawak ng lahat ng kasagutan. Kasagutang makalangit. Kasagutang may pagmamahal. Kasagutang may mercy, O Diyos. Kaya muli, aming Diyos na buhay, buksan mo ang puso ng bawat isa sa amin. Alisin ang lahat ng agam-agam. Buksan mo ang aming mga isip, Lord. Alisin mo ang lahat ng balakid sa aming paniniwala sa iyo. Ang lahat ng hindi maganda, Lord God, ay naway ito'y mawala na sa aming kaisipan. Maiwan lang lahat ng magandang alaala, mga pagmamahal, puno ng pag-ibig sa aming paglalakbay. O Diyos Ama, let your healing grace come upon us. Idampi mo ang iyong kamay sa mga may sakit kung saan man naroroon ang kanilang mga sakit. At alam namin, O Diyos, ito ay giginhawa, gagaling, lalakas, higit pa sa dati, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, and let your race of mercy, dear Jesus, again surround us, bless us, heal us, and Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa amin.
Continue to guide us on our journey. Kasama ka papunta sa kalangitan. Hymns of the heart of Jesus were blood in one flows. It becomes the rays of mercy, the fount of your hidden grace. I want you to praise you. 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 Take away the sins of our soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. I bow down before you, my Lord and my God, with deep prayer and love. I believe of your healing grace. Nothing is impossible with you. Take away the sins of our souls. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all the disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Raise up mercy, God, heal your people. Raise up mercy, God, heal your land. Raise up mercy, heal your people. Raise up mercy, God, heal your land. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, O Diyos, sa maraming mga answered prayer. Sa maraming pagbibigay mo ng kagalingan sa aming lahat. Nalinis ang aming mga isip at ang aming puso. Nagkakaroon kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Nabuksan ang aming mata ng aming pananampalataya. Muli aming Pang-Ama, huwag mo kaming bitawan. Katulad nung bata na nakahawak sa iyong kamay. Ikaw ang aming Ama na alam naming talagang puro ang iyong pag-ibig sa aming lahat. Thank you, dear Jesus. Thank you, Divine Mercy. Friends, dumating na naman po tayo sa ating pagtatapos ng ating programa. At alam ko na kayong lahat, tayong lahat ay na-bless. Huwag po natin kalimutan ang ating mga announcement, lalo na meron po tayong upcoming online na programa na Life in the Spirit Experience Seminar, December 10, 11, and 12. Pasok lamang po kayo sa aming Facebook page
at doon po malalaman nyo ang mga detalye. So muli, my friends, sama-sama po tayo muli sa susunod na linggo at sa aming mga prayer meetings. You can join us at welcome din sa ating mga bagong graduates sa ating CLSE. Maraming salamat sa inyong lahat. Please don't forget, God is alive and nothing is impossible with God.